Diara. For today's video mga bossing is gagawa tayo ng Bluetooth speaker na maliit. Yan. So DIY na Bluetooth speaker lang to mga bossing, no? So ito ay pinagawa ng ating isang bagong customer na nakikita doon sa ating ginawa dati, yung kulay pula at saka green. So picture out ko lang mamaya kung ano yung forma ng ating gagawin ngayon. So yan. So ito yung first step ko sa paggawa ng ganitong Bluetooth speaker mga boss. So iba itong design na to kaysa doon sa ginawa natin noon, yung maliliit. So yung gamit pala natin na speaker dyan mga boss is size 8 na crown yung gagamitin natin, yung 50 watts na speaker, kasi yung amplifier niyan mga bossing is yung mga miniature na amplifier lang, yung mga bagong labas ngayon, yung maliliit, nasa 100 watts yata yan, correct me if I'm wrong mga bossing, no? So hindi ko kabisado yung wattage ng amplifier na yon kasi miniature lang, kasi maliliit lang. So dinaiban ko na lang siya ng 50 watts na woofer na size 8 ng crown, tapos isang tweeter na 100 watts kasi wala akong nakitang maliit din na wattage ng tweeter, kaya mataas yung wattage ng ating tweeter na ginamit kesa sa speaker. So okay lang naman yan mga bossing, basta lagyan nyo lang ng kapasitor para hindi masunog yung ating tweeter or yung ating amplifier. So correct me if I'm wrong lang mga bossing kung ilang watts talaga yung mga amplifier na ganun. Yung D10 na amplifier, yung mono man yata tawag doon mga bossing. So yun yung gusto na ipakabit ni Mr. Customer, kaya nag-order ako sa Lazada. So yan, ganyan yung proseso ko sa paggawa mga bossing, kasi siningit ko lang ito na box kasi may mga tira-tira ako dito na mga retaso na mga kahoy, kasi may ginagawa tayo na MCB box na D15, kaya ginawa na lang natin tong maliit kasi kasya pa man yung sobra ng ating kahoy. Sayang din naman kung bibili pa tayo ng isang piraso ng kahoy, medyo may kamahalan din pala tong plywood na to kasi pure marine ito mga bossing. So mag-ingat pala tayo sa mga pagbili natin ng marine plywood mga bossing, no? Kasi marami na talaga ngayon yung mga local, lalo na yung mga ordinary na marine, marami yung butas. So yan yung harapan niya mga bossing, oh. Yan, doon sa taas yung tweeter niya, at yung malaki yan yung D8 na woofer speaker. Tapos yung breather niya is nandyan sa harap. Iba kasi yung design ng una natin ginawa dito, kasi yung kanyang breather is nasa likod. So inulit ko lang yan mga boss, binago ko lang bahagya kasi hindi ko kasi ma-recognize yung base niya kung nandun sa likod, kaya nilagay ko dyan sa harapan. So ayan. So pakinggan lang natin yung tunog niyan mamaya pagkatapos i-assemble. Tapos hindi ko na lang ipapakita kung paano natin yan ipipintura kasi masyado nang haba yung video natin. Hindi na tayo makakapag voice over kasi abot kasi ito ng mga 15 minutes kung isasagad pa natin yung pagpipintura natin. So yan yung pormahan niya mga boss, no? So wag niyong kalimutan maglagay ng stick wheel dyan mga boss kung pag mag-DIY kayo ng mga box para kapit na kapit yung mga kahoy. Tsaka iwas din singaw sa ating mga speaker box. So kahit kayo mga boss is pwede kayo gumawa ng mga speaker box, lalo na kung kumpleto kayo sa mga power tools. Marami na ngayon mga tutorial kung paano gumawa ng mga subwoofer speaker or pang mid-high na speaker. Yan, marami na dyan sa YouTube ngayon mga bossing. So hindi na kayo mahirapan sa paghanap ng saktong sukat. Sa dami pa naman ng mga saktong sukat ngayon mga boss, hindi mo na malaman kung saan yung tama at sino yung mali, kasi lahat marunong na dyan sa YouTube mga bossing. Marunong na talaga lahat dyan, kaya na lang bahala kung anong design yung gusto nyong gawin o gusto nyong design sa inyong mga box, para naman hindi kayo magsisi pagdating ng panahon na matapos na yung box mo, may kamahalan din yung kahoy. So ayan mga boss, konti na lang yung kulang dyan at patatapos na yan. Kita nyo naman dyan sa likuran niya, dyan ko nilagay yung hawakan niya para hindi tayo mahirapan pagbitbit or kung dadalhin natin yan sa yung mga liligo tayo ng dagat o magsa-sound trip tayo sa labas. Yan, may hawakan dyan sa likuran. So ganyan lang yung design ko mga boss.
Simpleng-simple lang yan. Walang masyadong chichiburichi yan mga boss. Yan. So medyo naka-curve lang siya konti papunta sa likod kasi ayaw ko din naman yung plain lang sa box, yung kwadrado kumbaga. Kaya ginilagay ko yan, ginawan ko ng ibang idea na naka-curve siya. Iba yung sukat sa likod at iba yung sukat sa harap. So pwede din naman na same lang yung sukat niya mga boss. Depende na yan sa inyo. Pero para sa akin is nababatalan ako tumingin sa ganyang design kaya ginanyan ko na lang siya. Oh. May curve siya papunta doon sa likod. Kumbaga may bali ba. Pero hindi ko binali yung plywood. So yung ano na lang yung ating inadjustan yung top at saka bottom na cover. Doon ko na lang curve yung kanyang kahoy para mag-curve din yung sa siding. So madali lang yan mga bossing. Ang importante lang dyan is kompleto kayo sa gamit. Yan, so lalagyan na din natin yan ng pakurba dyan sa harap. So yun yung pinaka-design niya. Ganyan talaga yung mga box ko, may pa-curve talaga dyan sa harapan. Kahit mga 1 inch lang yan mga boss. Depende na yan sa inyo kung gaano kalaki yung curve na ilalagay nyo. Pero sa akin mga boss is 1 inch lang yan. Tapos 2x2 galing sa top at bottom. Yan. Pagkatapos sa 2x2, dyan ka na mag-cutting ng yung pa-curve na design. So ayan. So malapit na natin matapos yung 8 minutes natin kakasalita dito. Hindi na natin alam kung anong isasabi pa natin kasi nahihirapan tayo sa magtagalog kasi Bisaya tayo, malaking Bisaya tayo. So sige lang mga bossing. So sana maintindihan nyo yung Tagalog ko. Kaya na lang umintindi kasi hindi naman tayo sanay magtagalog. So mga bossing, mag-ingat lang kayo sa paggamit ng ganyan. Yung grinder saka yung cutting disc niya ginamit ko is pang kahoy kasi nasira yung ating circular saw. Kaya yan lang muna yung ating ginamit kasi hindi pa natapos na pinagawa ko kasi sa kumpare ko. Yan, so naghihintay lang ako ng signal niya na pwede na makuha yung ating unit. Kaya nag-tiis muna tayo sa grinder na ginagamit natin sa pang-cutting ng plywood. Pero mag-ingat lang kayo mga bossing kasi may backfire kasi yan pag hindi mo makabisado yung kanyang paggamit. Delikado din yan mga bossing. Kaya mag-ingat lang tayo kung gusto nyo ulitin yung gusto nyo gumamit ng gano'n na power tools. So ayan na yung forma niya mga boss. Susubukan na natin yung speaker natin kung kasyang-kasya ba yan. Ayan, so hindi na yan naka-slow mo. Ayan. Okay, so kasyang-kasya yung ating speaker mga boss. Yan yung speaker ng Crown na 8 inches na 50 watts. Ayan. So, yung Twitter din naman yung ilagay natin mga boss. Ayan Yan yung Twitter niya. Ayan. So, saktong-sakto sila sa butas lahat mga boss. So, ngayon mga boss is tingnan nyo lang yung finish niyan. Yung ating pagpintura. Yung finish product niya. At isa-sound check na din natin. Okay mga bossing, so mag-deliver na to ang gi-set up na mini bluetooth na speaker no. So atong i-testing. So i-share extended itong gamiton mga boss. Di tama copyright. So balik na to sa uno. So itong volume mga boss. Inay lang ta kay dili kayo ko andre. So na si Mr. Customer tayo, shout out sir, shout out.
dito na nagtatapos yung ating video mga bossing. Sa mga bago pa lang dyan, napadaan lang sa ating channel, please don't forget to like and share, and then pag-subscribe din mga bossing para updated kayo sa ating mga bago pang video na i-upload. Thank you for watching mga bossing, and God bless.